Kamusta po mga katambay? Si Kamanong po dito po sa Tambayan Makabayan. Muli po magkukomento po sa inyo. Samahan niyo po inyong lingkod. Magandang umaga po, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng ating bansa o mundo tayo naroon, naway maingatan po tayong lahat mga tambay. Ito po mga tambay, pakinggan po natin ito pong update. Ibinalita na po ito sa mainstream media. Nag-update po. In-update po ni Veronica Kitty Duterte po, ang bunsong anak po ni dating Pangulong Duterte, ang kalagayan po ng kanyang ama sa ICC sa Dahig mga katambay. Pakinggan po natin ang update, ang balita at komentuhan po natin mga kababayan. Nagbahagi ng update si Veronica Kitty Duterte sa kalagayan ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kanyang latest Instagram story, ipinost si Kitty ang screenshot ng isang conversation kung saan nakasaad na nasa maayos namang kalagayan ang pisikal na kondisyon ng dating Pangulo, bagaman 80 anyos na ito. Gayunman, may mga pagkakataon pa rin umano na nagkakaproblema ang mental condition ng former president dahil sa nararamdamang kalungkutan. Sa isa pang post, ibinahagi din ni Kitty ang isang lumang larawan kasama ang kanyang ama at mayroong background music na Lavender's Blue, ang isa sa mga soundtrack ng Cinderella the movie noong 2015. Yan po mga tambay. Wala naman po daw na nakaramdaman sa pisikal. Maayos naman po ang ating dating Pangulong Duterte. At wala naman pong sakit maliban lang po sa emotional mga tambay. Yung po kasi pinakamahirap yung emotional, di ba? Yung isip. Kasi iniisip mo po yung ginawa sa'yo na pagtitrader, paghuhudas bilang ikaw naging pangulo ng ating bansa. Tapos ginampanan mo yung tungkulin ng isang pangulo na protektahan mo ang iyong bansa, lalong-lalo ang iyong mamamayan. Yung matitinong mamamayan na ilayo mo sa kapahamakan, lalong-lalo sa bisyo na addictus, sa bisyo ng pulboron. Di ba? At nahandyan pa ang terorista, makakaliwang grupo. Yung mga drug lord, mga kriminal. Yung sinasabi natin lagi, nahandyan pa narco-politics, mga eskalawag na pulis, mga tambay, ninja cops, at mga politiko nga na narco, mga korap, mga tambay at mga oligarko. Nilabanan po kasi lahat ni dating Pangulong Duterte yan . Kaya hindi niya po talagang iisipin niya po 'yan at hindi rin siya makapaniwala sa kanyang sitwasyon ngayon na siya ngayon ay nahandun sa ICC. Bayan. At talagang yung sinasabi nga po ng mga eksperto na talagang unbelievable ang ginawa nila yan. Kidnapping. Talagang pag-iisipan po talaga ng dating Pangulong Duterte yan. Pero isama po natin sa dasal at panalangin na malagpasan po. Malagpasan po sana ni dating Pangulong Duterte ang napakasakit na pangyayari rin po sa kanyang buhay. Na talagang mismo ang ating gobyerno sa namamahala po ngayon ang binagoong Pilipinas mismo pa ang humuli sa kanya at naghatid dito sa ICC na wala pong jurisdiction o jurisdiction sa ating bansa. Yan po, kinu-question din po yan ng mga abogado ni dating Pangulong Duterte sa ICC na talagang walang jurisdiction ang ICC sa ating bansa. Kaya karapat dapat lang po siya na ay palayain na mga kabayan. At kung meron po siyang hinaharap na kaso, ay dapat po yan ay litisin sa ating bansa dahil wala silang jurisdiction o jurisdiction sa ating bansa. Kaya nga lang po nakakalungkot. May mga balita po na umuugong na hindi raw gagawin ng ICC na isuko o ibalik di umano ang ating dating Pangulong Duterte dahil sa politika. At meron din daw po kasing malaking involved daw na pera. Daan-daang milyon dolyares po daw yata ang nakapatong po para po diyan sa nangyayari sa dating Pangulong Duterte na talagang demolition job daw po yan mga tambay. Grabe. Talagang wala po kasi mga puso Walang mga puso. Saka iba po ang grabe po kasi pagka ang tao, yung sobra pong sa kapangyarihan, sobrang greedy,
Tapos sa kayamanan, sobra. Talagang yung mga ganyang klase tao lang po talaga gagawa niyan. Dahil yung mga tao na may konsensya, may respeto, lalo-lalo sa magaling na presidente ng bansa, katulad ni dating Pangulong Duterte, wala po makakaisip na gawan mo ng kasamaan yan. Di ba? Dahil puro kabutihan ang ginawa niya sa bayan. At yung sinasabi na yung war on drugs niya, mga kababayan, sino po ba yun? Ano po ba ginawa noon? Yung mga napakaraming nasangkot. Mga nasangkot po sila sa masamang gawain. Meron pa dyan nasangkot saan? Sa pagtsutyugi, panggagahasa. Di po ba? Pinotektahan. At yung sinasabi naman daw po na pinatay dahil walang kalaban-laban, katulad daw ni Kian. Di po ba? Nakasuhan ng pulis, nakulong. Convicted ng pulis, hanggang ngayon nakakulong. Di po ba? Kaya malabo kang talagang iisipin ni dating Pangulong Duterte yan. Tapos binabalita pa ng mga mainstream media na mahigit 30,000 ang namatay dito sa war on drugs na ginawa. Yan ang ibinibintang ng makakaliwang grupo. At pinatulan po yan ng mainstream media. Di ba? Napakatagal na po nilang ibinabalita yan. Pangulo pa ang dating Pangulong Duterte. Kaya po nakakalungkot po sa edad po ng ating Pangulo na 80 anyos, ay danasin niya pa ang ganyan. Imbis sana na siya po ay retirado na at talagang ini-enjoy na lang po niya ang kanyang sarili, ang kanyang katandaan sa ating bansa, sa kanyang probinsya, sa Davao. Di ba? Kaya lang po, nung makabalik po sa kapangyarihan, ang mga tinulungan po nila, natulungan po ng pamilya nila, lalo-lalo ng Vice President, makabalik sila lahat sa pwesto. Pati ang speaker ay naging speaker pa, ang kamag-anak. Kaya lang po, ganyan po ang nakita natin na kung paano po sila tumanaw din ng utang na loob. May balik naman po yan. Konting tiis lang po. Dating Pangulong Duterte, konting tiis na lang po, malapit na po. At hindi naman po magtatagumpay ang kasamaan, lalong-lalo po sa ginawa sa inyo. Grabing pamumulitika. Nagsama-sama po yata ang mga ulupong, ang mga buhaya, ang mga ganid. Kasama pa yata ang mga oligarko, mga drug lord yata. At nahandyan din at kasama na rin yata ang mga terorista. Di ba? Makakaliwa. Nagsama-sama na po. Wala na po ngayong oposisyon. Pati po ang liberal yata, dilaw, pink, ay kasama na yata nilang lahat, mga kababayan. Grabe. Kaya po, pagdasal natin, mga kababayan, na malagpasan ni dating Pangulong Duterte ang nangyayari sa kanya. Kahit sa kabila ng sinasabi ni Kitty, ni Veronica, na nasa maayos na kondisyon at walang sakit o anumang karamdaman. Pero sa kabila nun, alam naman po natin na may sakit na talaga ang dating Pangulong Duterte, di ba? Meron po siyang sakit na talaga. Dahil nga po una-una, yung kanya pong diabetes, di ba? Alam naman po natin, pagka diabetes, may mga komplikasyon yan. Di ba? At tapos, sasamahan mo pa ng emosyonal na ito. Yung iniisip mo. Di ba? Kasi, iisipin mo talaga yan Bakit ako nahandito? Bakit ako pinakidnap ng pamahalaan? Bakit pumayag ang isang presidente na dalhin ako sa ICC samantalang walang jurisdiction sa ating bansa? At bakit hindi ako binigyan ng Pangulo ng bansa ng due process na ako ay meron man lang ako kahit papaano bilang Pilipino ay may karapatan na ipagtanggol ko ang sarili ko sa ating bansa, sa ating hukuman o korte. Pero hindi po nangyari yan sa kanya. Isa po siyang abogado. Abogado pa siya niyan. Piskal. Di po ba? Pero mismo siya hindi nakakuha ng proseso ng batas. Ganyan po katindi ang ginawa po sa kanyang pamumulitika. Nagsama-sama po. Nagkampi-kampi kasi. Lahat po ng sangay ng gobyerno. Nagsama-sama para pagplanuhan ng kidnapping. Yan po ang lumalabas sa findings ng Senado. Di ba? Kaya nga po pinapakasuhan na po sila ng Senado. Di ba? Nag-file na po sa ombudsman ang senadora para po dito sa maimbestigahan ng malalim na investigasyon ang ginawa nilang
planado, planted, pinagplanuhan nila ang ginawa nila sa dating Pangulong Duterte na kidnapping. Kaya po, kaya po tayo nalulungkot dahil nga po isang presidente ng bansa na ngayon lang po nangyari ito sa ating kasaysayan na meron pong presidente ng bansa na ipinamigay mo, itinapon mo, mga kababayan, na wala naman po itong ginawang mali at trabaho niya lahat ang kanyang ginampanan para protektahan ang matitinong tao. Hindi niya po pinoprotektahan ang masasama, lalong-lalo na yung gumagawa ng masasama. Hindi po trabaho ng Pangulo na protektahan mo ang masasama, lalong-lalo kung ito ay nakakaperwisyo na, nakakamatay na sa mga Pilipino. Di po ba? Yan ang trabaho na pinoprotektahan sa atin. Mga makakaliwa, pumapatay, jumutsugi. Di ba? Ma-addictus pagka lulong na lulong. Jumutsugi, nanggagahasa pa. Di ba? Kaya puprotektahan mo bilang Pangulo ka. Kaya lang, talagang minalas tayo mga kababayan. Kaya ang tangi lang po natin magagawa bilang tulong po natin sa dating Pangulong Duterte sa kanya pong dinadanas na pighati. Stressful. Na-stress po kasi siya. Kahit sino naman po, kahit po tayo, kahit po sa pamilya natin mangyari ito, di po ba? Iisipin po natin ito. Meron naman po tayong kulungan sa Pilipinas. Kung talagang may kasalanan tayo, may kasalanan ng mahal natin sa buhay, umiira lang ang justice system natin, ang judicial natin, nagpa-function. Nandiyan ang mga korte natin. Bakit hindi mo ko dyan litisin? Bakit ipamimigay mo ko sa banyaga? Di po ba? Na walang jurisdiction sa atin. Kaya malungkot kahit kanino po, kahit po sa atin mangyari yung dinadanas ni dating Pangulong Duterte na meron tayong pamilya. Kapamilya natin, mahal natin sa buhay. Matanda na, may karamdaman pa, may sakit pa. Itatapon mo na ganun-ganun lang, kidnapping ang ginawa. Di po ba malulungkot ka? May stress ka, iisipin mo, bakit ginawa sa iyo ito ng gobyerno? Ni hindi ka man lang sinasampahan ng kaso sa ating bansa. Nakita niyo po, grabing pamumulitika. Napakatapang lang po, napakatatag lang po talaga ng dating Pangulong Duterte. Pero sa kabila nung kahit sabi mo matatag at matapang siya, pero nag-iisa na po siya ron . At papasok po sa isipan o sa isip ng dating Pangulong Duterte dahil siya po mas marami pong time na siya ay mag-isa lamang dahil may oras po ang mga bisita ng mahal niya sa buhay. Hindi naman po tumatagal at nakakasama niya ng 24 oras ang pamilya niya doon sa doon sa kulungan niya. Di po ba? Doon sa facility kung saan siya nakakulong. Di po ba? May oras. Hindi po katulad doon nasa Pilipinas siya. Kasama niya ang pamilya niya 24/7. Pwede niyang kausapin. Di ba? Kahit ano pwede nilang pag-usapan. Diskusyon ngayon. Siya lang halos. Di po ba? Limitado ang po pwedeng bumusita sa kanya. Di po ba? Tapos yung puso niya. Yung puso niya nasa Pilipinas. Di po ba? Nasa Pilipinas ang isip niya, ang puso niya. At syempre, bilang isang Pangulo, gugustuhin ng isang Pilipino na kung ikaw man ay pagpahingahin, mas magandang magpahinga tayo sa ating bansa. Di po ba? Mas gugustuhin natin yun bilang Pilipino na doon tayo magpahinga. Kung tayo may oras na natin na tayo ipagpahingahin na nung nasa itaas, di ba? Mas gugustuhin natin na tayo mailibing, di ba? Sa ating bansa. Pero yung ginawa po ng Pangulong Marcos, grabe. Wala pong kapatawaran ito sa mga matitinong Pilipino. Hindi po kayang patawarin ito ng mga Pilipino na matitino, ha? Hindi po ng mga Pilipinong mga bangag, mga addictus, gumagamit ng pulburon at mga korap na politiko. Nandiyan pa makakaliwa. Hindi po natin pwedeng kuhanan ng tamang pag-iisip yan. Makakaliwa, mga oligarko na mga ganid sa kapangyarihan. Hindi po. Malabo po yun, lalo ang mga korap na politiko. Hindi nila magugustuhan ang pagiging makabayan ng dating Pangulong Duterte. Kaya po, tatagan nyo lang po sa buong pamilya po ng Duterte. Umaasa naman po ang sambayan ng Pilipino
na magkakaroon po ng kawakasan o tuldok at hustisya ang ginawa nila sa dating Pangulong Duterte. Magkakaroon po ng hustisya yan. Katulad po nito. Dito na po sila uhusgahan. Ang ginawa nila sa dating Pangulong Duterte, ngayon na siya ay nagsasakripisyo, pati ang kanyang kaisipan, ay nadadamay na ang kanyang kalusugan, ang kanyang kaisipan. Nagiging stress na siya, nai-stress na siya ngayon, na dapat ay hindi naman mangyari sa kanya. Di ba? Ito na po, Mr. President, dating Pangulong Duterte, ito na po ang kaya po namin itulong sa inyo po ay dasal at panalangin. At ito pong darating na halalan. Dito po namin ipakikita ang ganti, ang sama ng loob namin, pagkadismaya sa ginawa po sa inyo ng binagoong Pilipinas. Dito po namin ibubuhos lahat ang aming sama ng loob, galit sa ginawa po sa inyo na pagkidnap at pagtitraidor, Mr. President, dating Pangulong Duterte. Gagawin po namin ang sinasabi nyo po, kabilin-bilinan nyo, black voting, solid PDP laban, lalong-lalo po sa Senado at Kongreso. Mga kababayan, napaka-importante po yan. At dyan lang po tayo makakatulong na malaki sa dating Pangulong Duterte. Yung kanyang bilin, black voting, solid. Hindi na natin kailangan ng iba pa. Para po yung sinasabi nga po natin, magkaroon man lang po ng impeachment. Masampahan man lang ng maraming investigasyon at mahantong sa impeachment ang ginawa sa dating Pangulong Duterte. Kailangan po kasi yan, mabigyan po siya ng katarungan sa ginawa po ng mga politiko sa kanya na sobrang ganid sa kapangyarihan. Greedy, swapang. Di po ba mga kababayan? Solid po tayo. Black voting, mga kababayan. Kaya po isama po natin sa dalangin at dasal ang ginawa po nila sa dating Pangulong Duterte at syempre po yung maibsan po at ang lalong-lalo po ang kaisipan ng dating Pangulong Duterte. Isama po natin sa mga dasal at panalangin na malagpasan niya po ito at yung mabigyan po siya ng kalakasan, lalong-lalo po sa kanyang kalusugan. Alam naman po natin na siya po may karamdaman na, may diabetes pa po siya at syempre po sa edad niya na 80 ay talaga pong talagang medyo malapit na po tayo sa sakit niyan. Hindi na po natin maiiwasan yan na tayo po ihihina ang ating katawan lupa. Di po ba? Kaya po katulad po niya, napakalakas po. Di po ba? Kahit po sa atin mga kabayan, isa pong napakalakas magbigay sa atin ng sakit. Di ba? Stress. Di ba? Pagka tayo stress, Diyan po tayo madaling makakuha ng sakit at talagang malaki ang tsansa na tayo magkasakit. Pagka lagi tayong stress, marami tayong isipin. Di po ba? Kaya po isama po natin sa panalangin ang dating Pangulong Duterte na talagang malagpasan niya lahat ng mga pagsubok na binigay po sa kanya. Isa pong itong pagsubok. Lakasan niyo po ang loob niyo, dating Pangulong Duterte. Ang Pilipino po, ang majority po ng Pilipino ay nakikisimpatya po sa nangyari sa inyo. Kaya po gagawin po namin ang black voting para po kami, para naman po mabawas-bawasan po kahit papaano ang inyong isipin na maipanalo po namin ang inyo pong team, ang Duterte 10. Gagawin po namin yan para naman po kahit papaano mabawasan po ang inyong pighati sa ginawa pong pagtitrader sa inyo ng ating pamahalaan na umantong pa sa kidnapping. Yan ang napatunayan ng investigasyon ng Senado, mga kababayan. Maraming salamat po mga kababayan, lalong-lalo po sa ating mga subscribers, sa ating mga taga-tangkilik at nagtitiwala po sa inyong lingkod. Maraming salamat po sa ating mga subscribers. Mabuhay po kayo. Thank you po. At syempre po, shoutout din po sa mga ating mga nagtitiwala po, nagbibigay po ng mga maraming biyaya po sa inyong lingkod. Thank you po. Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hershio ng Canada, Jake Yahoo 4531 ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solid DDS ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan, Jobilin Watanabe ng Japan,
Jem Aris ng United Arab Emirates at si Pilam. Ako si Pilam. Maraming salamat po sa mga biyaya po na inyong pinagkakaloob. At syempre po, shoutout din po sa ating mga kababayan, sa atin po, sa buong kasulok-sulukan ng Pilipinas. Shoutout po, mabuhay po kayo mga kababayan. At shoutout din po sa ating mga kababayan sa kasulok-sulukan ng mundo. May Pilipino, may OFW. Mabuhay po kayo, mga bago nating bayani. Ingat-ingat po. At syempre po, bago po tayo magtapos, solid po mga tambay, yung kabilin-bilinan po ang maitutulong natin panalangin at syempre po ang bilin, black voting, solid PDP laban, mga kabayan. At syempre po yung dalangin, huwag din po natin kalimutan ang dasal at dalangin na maingatan at lalong-lalo po ang kalusugan at kapayapaan ng isip ng dating Pangulong Duterte, mga kabayan, at makabalik po sa ating bansa. At syempre po, ganun, isama na rin po natin ang ating Vice President na maingatan po siya sa kanya pong araw-araw na paggawa na alam naman po natin na nagdidelikado na po ang sitwasyon dahil sa dami po ng gustong magpabagsak sa kanya, mga kababayan. Sama po natin sa mga dasal at panalangin. Maraming salamat po mga tambay. Sa muli po, ingat-ingat po tayong lahat. Paalam. Bye-bye.